Ang secret room. Mula sa malaking salamin ay tinitigan niya ang sarili. Katatapos lang ng kanyang performance ngayong gabi at pagkatapos niyang magpalit ng costume ay niretouch din ang make-up na bahagyang nabura mula sa suot na maskara. Mula sa ilang linggong pag-uumpisang sumayaw sa club na ito ay na-develop pa ang self-confidence niya. Hindi niya rin akalain na magtatagal siya sa pagsasayaw doon lalo na ngayon na maayos na ang kalagayan ng paa ni Grace, ang isa pang star of the night ng club na matatandaang natapilok sa gitna ng performance ni Tuo sa taas ng entablado. Nagkasundo sila na si Grace ang magpe-perform tuwing Biyernes ng gabi at siya tuwing Saturday night, that way may partisyon ng mga sumusuporta sa kanya at sa babae na marami-rami na rin dahil sa hindi rin namang matatawarang performances na ipinapakita ni Tuo sa tuwing aapak ng entablado. Naibaling niya ang paningin sa mga bagay na nasa kanyang harapan na nakapatong sa lamesa sa tapat ng salamin na may nakapalibot na maraming ilaw. Isang malaking bouquet na puting roses iyon at iba pang paper bag na may mga mamahaling brand ng sapatos at purses. Galing ulit ang mga iyon kay Gold na naghihintay na ngayon sa secret room na siyang request ni Tuo sa kanya kalakip ng another 500,000 pesos na bigay ni Tuo. Wala nang nangyaring bidding sa kanya ngayong gabing ito. Tila napagod na ang ibang lalaki sa kakabid dahil alam rin naman ng mga ito na hindi sila mananalo kay Gold lalo na kapag may kalakip na usapan tungkol sa pera. Tumatak na rin sa isipan ng iba pang VIP na hanggat na andyan si Gold ay walang ibang makakapag-table kay Malaya kung hindi ito ulang. Inayos niya ang kanyang naka-ponytail na mahabang straight na buhok. Pagkatapos ay bumaba ang paningin at pinagmasdan ang kanyang dibdib mula sa pagkakasuot sa itim na bra na may decorations na mga nakalaylay na beads sa paligid ni Tuo. Tinukot niya ang gilid ng kanyang mga dibdib at inayos ang mga iyon upang mas maging malaki tingnan ang dibdib niya mula sa suot na bra. Pagkatapos ay dumako naman ang kanyang paningin sa suot na itim na sexy underwear. May pagkatibak ito na high waist at tila garter na lang ng panty ang nakikita sa magkabilang gilid ng bewang. Inayos niya ang pagkakasuot ng bagay na iyon at sinadyang hindi magsuot ng body stocking. Ilang minuto pa matapos pagmasdan ng kabuuan ay taas ang noo na lumabas na siya mula sa kwartoong iyon at tinungo ang kaisa-isang kwarto sa secret room area na malaki pa ang pagkakabukas ng pintuan. We meet again, Mr. Gold Salazar. Pagkapasok niya sa kwarto ay agad niyang isinarado ang pintuan. Naabutan niyang nakaupo sa may kahabaang upuan ang lalaki na nakadekwatro pa at ang magkabilaang braso ay nakapatong sa sinasandalan. Yes, my lady. Sagot ni Tuo na tila napamaang sa nakitang kasuotan ng babae. Lalong-lalo na sa pang-ibabang suot ni Tuo na dahil sa high waist ang pagkakastyle ng underwear ay lutang na lutang ang may kala parang balakang ng babae. Sa mga nakaraang araw magmula nang makita ni Emerald si Gold sa isang bar habang sumasayaw kasama ang isang batang babae ay pinag-aralan niya kung paano huwag nang mag-react lalo na sa mga pagtawag ng ganito sa kanya ng lalaki. Disappointed siya sa sarili sa pag-aakalang sa mga nakaraang pagkikita nila ay naakit niya na ito at sa kanya lang nabaling ang pansin ni Tuo, ngunit hindi pa pala. Nakasinungalingan lang pala ang mga narinig niya sa restaurant noong una niya itoong makita kasama ang mga K-barkada at noong nakaraan nga na una silang nagkausap. But tonight, she will make sure sa paglabas ng lalaking ito sa club na iyon ay hahanap-hanapin na siya ni Tuo. Siya lang, wala nang iba pa. So, what can I do for you tonight, sir? May pang-aakit na tumayo siya sa harapan ng lalaki habang ang daliri ng kanang kamay ay tila pinaglalaroan ang dulo ng ilang hibla ng itim na buhok at ang kaliwang paa ay tila ikinuyakoy. Whatever you wanna do, my love, may pakagat pa ng labi na sagot ni Gold habang nakaupo sa medyo mahabang couch. Nakabuka ang mga binti ni Tuo at nakapatong ang mga braso at kamay sa magkabilaang side ng sandalan ng inuupuan. Tila inihanda na at siniguradong nasa relaxing mode ang sarili. Lumakad si Malaya at kinuha ang single chair na nasa gilid lang ng room na iyon, inilagay sa mismong harapan ng lalaki at doon ay umupo paarap sa lalaki. So, kung uupo lang ako dito at wala man lang gagawin, ayos lang sayo. Tanong niya. Actually, iyon ang gusto kong gawin ngayon. Nag-cross-legs siya at nakatitig lang sa kanya. Well, maybe, a little bit more than that, pakli ni Tuo. She smirked at him. Of course, knowing you Mr. Gold Salazar. Si Gold pa ba? Alam niya sa 2 beses na pakikipag-table niya sa lalaki ay atat na itoong may gawin sa kanya. But I will not do anything until you tell me specifically what to do, kinindata niya ito kasabay ng pagkuyakoy ng paa. Pilyong napangiti ang lalaki. Nabasa pa ni Tuo ng laway ang mga labi. He really likes what's happening right now. You will do anything I tell you to do. May kapal-yuhang tanong. Lumabi siya.
As long as wala kang lalabaging rules ng club, why not? Ngiti niya kasabay ng paghagod ng paa na may suot na mataas na stiletto shoes sa binti ng lalaki. Napakagatlabi ulit ito o. Tila nang gigigil itoong kumilos at akma sanang hahablutin ang babae para may kulong ni Tuo sa mga bisig. Oops. Don't be too excited Mr. Salazar. No Tuuching, remember. Mabilis siyang napaatras ng county. Itinuro niya ang CCTV camera na nasa corner ng kisame ng kwartoong iyon na nakatutok sa kanila. Mula sa pagkakaupo ay tumayo siya, pumunta sa pagitan ng mga binti ni Tuo at umupo sa kondongan ng isang binti ng lalaki. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Gold lalo na nang maramdaman ng alaga ni Tuo ang parte ng legs ni Malaya. Anong pahil ang ginagawa ni Tuo sa sarili sa gust ang pagyakap ni Tuo sa dalaga lalo na at nasa kondongan ni Tuo ang kaysa isang pinagpapantasyahang babae. Para namang nabasa ni Malaya ang nasa isip ni Tuo, tell me. Who is your fantasy, Mr. Gold Salazar? Tanong niya sa mahina at kaakit-akit na tuno ng boses. Iniakbay ang braso sa balikat ni Tuo at idinikit ng kaunti ang katawan sa katawan ni Tuo. Walang pag-aalinlangan na sumagot ang lalaki pagkatapos basain ulit ng dila ang mga labi. Ang mga mata ni Tuo ay nagpabalik-balik sa dibdib at mukha ng babae. Inirapan niya ito sa pagkaranig ng sagot na iyon. Come on, tayo lang dalawa dito, huwag na tayong magbulahan pa, aniya. Inalis niya ang pagkakaakbay dito at hinawakan ang mukha ng lalaki para itutok lang sa kanyang mukha ang paningin ni Tuo. And she asked the question once again. Who is your greatest fantasy, Mr. Salazar? Ilang minutoong nagkatitigan sila, mata sa mata. I'm telling the truth, love. It's really you. I fantasized about you every night before I sleep, and every morning right before I got up. Pag-amin ni Tuo. Nai-arko niya ang isang kilay dito ngunit palihim na tila nagdiwang ang sarili sa sagot na iyon ng lalaki na siyang pasimpli namang inilalapit na ang mukha sa kanya. Really? Tila ipinahatid niya dito na may pagdududa siya sa narinig. Tatapwat inilabas niya ang nakakaakit ng ngiti. How about, what is your fantasy? Dahan-dahan at may pabitin pa ang pagsasabi niya ng tanong na iyon. The greatest fantasy you have in mind, ulit niya sa katanungan. Inilapit ng lalaki ang mukha kay Malaya at may ibinuolong sa tenga ni Tuo. To fuck you over and over. To be able to lick your whole body. To taste your juices, and to know that you are mine, only mine, Malaya. Walang kakurap-kurap ang mga mata na sinabing ito ng lalaki habang ilang inches lang ang lapit ng mukha ni Tuo mula sa dalaga. Sa ilang sandaling nagdaan ay nagkatitigan sila, dama ang hininga ng bawat isa. Nang ramdam niya ang patuloy na paglapit ng mukha ng lalaki na tila pinupuntiryang halikan ni Tuo ang kanyang labi ay napatayo siya. She smirked again at naglakad sa harapan ng lalaki. Sa tingin mo mapapaniwala mo ako sa mga sagot mong ganyan Mr. Salazar. I know you. Inayos ng lalaki ang pagkakaupo at nagpakawala ng pagtawa. Do you think you know me? Sige nga, what do you know about me? Seryosong tanong ni Tuo. Natameme si Malaya. Lap dance. I don't think you know me, love. You may know me as Gold Salazar who always comes to this club and pick up different girls pero ang tuto ay hindi mo talaga ako kilala. The same sa pagkakakilala ko sa iyo as Malaya. Now tell me, bakit Malaya? Bakit sa lahat ng mga babaeng sumasayaw dito ay ikaw lang ang may gamit na screen name? Seryoso ni Tuong Turan. Hindi siya nagkaimik sa itinanong ni Tuo. Napansin pala ni Tuo ang bagay na iyon. Why not? Masama ba ang gumamit ng screen name? And anong masama sa pangalang Malaya? I like it, as the word itself means free and independent. Gusto ko lang maging malaya sa mga klase ng lalaki na nagpapanggap na isang matinong tao, na ang tuto ay hindi naman. Mga lalaking umaaligid sa paligid ko na kagaya mo, walang kapreno-preno sa mga salitang sabi ng dalaga. Nakalimutan niya yata na nandito sila sa room na ito o hindi para awayin ang lalaki kung hindi para akitin ito. Sarkastiko ito ang ngumiti. Like what I have said, you don't know me yet Malaya. At bakit ba parang ang init ng ulo mo sa akin? Have I done something wrong na hindi ko nalalaman? Tell me. Hindi siya ulit nakasagot. Hindi sa ayaw niyang malaman ni Tuo ang tutong dahilan kung bakit kumukulo ang dugo niya dito kung hindi ay hindi pa ito ang tamang panahon. You know what, don't be too harsh on me. Malay mo, in the end sa akin pa rin ang bagsak mo, may paglaki ang ngiting mayabang na sambit ni Tuo. Now, I want you to sit on that chair and open your legs for me.
Please, maautorisadong yutos na ni Tuo sa babae. Medyo natigilan siya sa narinig mula rituo, pero gaya nga ng sabi niya kanina ay gagawin niya ang lahat ng gusto nitoong ipagawa sa kanya except sa mga bawal. Umupo siya ulit sa upuan paarap dito at bahagyang ibinuka ang mga hita ayon sa ipinag-uutuos ni Tuo. More, request pa ulit ng lalaki na seryoso ang mukha. Ibinuka pa niya ang mga ituo ng konti. I want more than that, maauto-oredad na yutos ulit ni Tuo sa malaking boses. Naningkit ang mga mata niya sa inis sa mga pagdedemand ni Tuo, pero ginawa niya pa rin ang ipinag-uutuos ng kaharap. Ibinuka niya ng maluwang ang mga hita para hindi na ito makulangan sa tanawin na gusto ang makita sa pagitan ng kanyang mga hita. Kumilos ang lalaki at bahagyang yumuko at pinakatitigan ang pagbakat ng kaselanan ni Malaya mula sa itim na suot nitoong underwear. May pagbasa pa ito ng mga labi habang nakatunghay doon. Pagkatapos ng ilang minutoong pagtitig doon ng lalaki ay sumando ulit ito at umayos ulit ng pagkakaupo. Now take off your bra, pangalawang yutos ni Tuo. Bahagya niyang naikubli ang mukha sa pamamagitan ng pagyuko. Napangiti siya sa narinig mula sa lalaki. Alam niyang iti-take advantage ni Tuo ang sinabi niya kanina na willing siyang gawin ang gusto nitoong ipagawa sa kanya. Instead of taking her bra off ay tumayo siya. Hinawakan ang kurbata na suot ni Tuo mula sa nakapang-opisina pa na suot na damit at sa pamamagitan nun ay itinayo rin ng lalaki at iginiya paupo sa single chair na inupuan niya kanina. Tamang-tama ang pag-ere ng erotic music na rinig sa loob ng secret room. She slowly walked around him habang ipinapadaan ang mga daliri sa mga matitigas na balikat ni Tuo, across his chest and neck. Makailang beses na ginawa niya iyon habang hindi inaalis ang pagkakatitig sa mukha ng lalaki. Uminto siya sa likuran ni Tuo at ipinuwesto ang dalawang kamay sa balikat ng lalaki na maya-maya ay ibinaba niya ang mga kamay sa dibdib ni Tuo, pababa sa tiyan na huminto sa mga binti ni Gold at pumunta pa sa singit ni Tuo habang kulang na lang ay halikan ng babae ang leeg ni Tuo. Naramdaman ng binata ang paghinga niya sa leeg ni Tuo at tila ay napapikit pa ito sa kakaibang sensasyon na duwalot noon kasabay ng paghimas ng mga kamay ni Malaya sa dibdib ni Gold pataas, pabalik sa balikat. Pagkaraan ay lumakad siya papunta sa harapan sa gilid ng lalaki habang ang isang kamay ay hawak ang balikat ni Tuo. Marahang itinaas niya ang kaliwang paa at ipinatong sa binti ng lalaki. Napatingin ito sa ibaba ng kanyang puson ngunit agad niya ring hinawakan at itinaas ang mukha ni Tuo upang ibaling ang paningin ni Tuo sa kanyang mukha. Sandali niyang iginiling ang mga balakang noong sandaling iyon habang ipinapadaan ang mga daliri sa kanyang sariling hita. Medyo nagulat ang lalaki nang tuluyan siyang umupo sa kondongan ni Tuo paarap dito. Automatikong damapo ang mga kamay ni Tuo sa kanyang puwetan na mabilis rin naman niyang inalis at inilagay sa likuran ng upo ang inuupuang ni Tuo. Itinuro ulit ng paningin niya ang CCTV camera na nakabantay sa kanila. She did a little grinding and bouncing off her butt while she's on his lap. Ginawa niya ang mga ito habang halos halikan na ang mga labi ng lalaki. Kapwa nila naamoy at naramdaman ang hininga ng bawat isa na kapwa amoy alak dahil bago pa siya pumasok sa loob ng kwartoong iyon ay tumungga na siya ng ilang basong ladies drink. Ginawa niya iyon upang lumakas ang loob sa gagawing pang-aakit one-on-one sa lalaki. She then got up, pumunta sa harapan ni Tuo at tumalikod dito. She slowly bent down, reaching her feet and slowly wiggled her behind may few feet apart lang sa mukha ng lalaki. Napakagat ng labi si Gold sa napakagandang tanawing nasa harapan ni Tuo. This time halatang halata ang pagkakabakat ng hiwan ng kasela na ni Emerald mula sa kititing na tela na nakatikip doon. Pinipigilan ni Tuo ang sarili sa pagnanais na hawakan at hatakin ang babae para may kulong sa mga bisig ni Tuo. Kung bakit ba kasi nagkaroon na ng CCTV camera doon na noon naman ay wala iyon. Paatros na lumakad ang dalaga at marahang umupo ulit sa lap ni Tuo patalikod kay Gold. Doon ay may naramdaman na siyang matigas na bagay na nakaumbok sa loob ng pants ng lalaki, sa pagitan ng mga hita ni Tuo. Napangiti siya sa naramdamang iyon at may diin pa na iginiling ang balakang doon at pagkatapos ay bahagyang itinaas baba ang balakang sa bagay na iyon na tila lalo pang nanggalit at lalo pang naghumindig. Napabuntong hininga nang wala sa oras ang lalaki mula sa pagpipihil. She leaned back at inyangkla ang isang braso sa likod ng leeg ng lalaki. Itinaas niya ng bahagya ang pang-ibabang parte ng katawan at iginiling ito na may pag-alo na motion habang hinahawakan ang sariling katawan magmula sa kanyang dibdib, pababa sa katawan at puson at sa huli ay naglandas pa ang kanyang mga daliri sa kanyang kaselanan sa ibabaw ng kanyang underwear. Naikagat ni Gold ang pang-ibabang labi. Narinig niya pa ang tila mahinang pag-ungol ni Tuo.
Marahan siyang tumayo ulit, sa ngayon ay hinarap na ang lalaking panay na ang habol ng hininga. Bahagya siyang yumuko at hinawakan ang magkabilang legs ni Tuo at hinimas ang mga iyon ng kanyang mga kamay. Bahagyang damante ang kanyang mga daliri malapit sa singit ng lalaki. She looked into his eyes pero hindi na napigilan na bigyan ng pansin ang tila naghuhumindig na isang bagay na nasa loob ng suot na slacks ni Tuo. Hindi niya napansin ang pagkagat niya ng kanyang pangibabang labi. May kalakihan rin iyon. Ito o kaya ang dahilan kung bakit sa kabila ng pananakit at pagmamaltreto ni Tuo sa mga babae ay nagstick pa rin ang mga ito o kay Gold. Sandaling naglakbay ang diwa niya. Gaano ba kasarap iyon at nahuhumaling ang mga babae kay Gold Salazar. Dagli niyang ibinalik sa huwisyo ang sarili at ibinalik ang konsentrasyon sa ginagawa. Tumayo siya sa harapan ng lalaki at habang iginigiling ang katawan ay inabot ang likurang hook ng bra upang sa wakas ay tanggalin iyon. This is what you want, right? Mapang-akit na tanong niya sa binata. Paulit-ulit na napatango ito habang panay na ang paghinga ng malalim na tila may pinipihil ang umalago mula sa suot nitoong pangibaba. Wala nang iba pang pasakalye na hinubad niya ang suot na bra at sinadyang itinapon ito sa CCTV camera upang matakpan ang lente ni Tuo, upang hindi makita ang binabalak niyang gawin sa lalaki. Hindi na naman ay yun napansin ng lalaki dahil ang buong atensyon ni Tuo ay nasa malulusog na dibdib ni Malaya. Muli ay umupo siya sa kondongan ni Tuo na patalikod na ipinatong din ang mga paa sa tuhod ng lalaki dahilan ng paglapit pa ng katawan sa katawan ni Gold. Ang dibdib niya rin ay nakabalandra na sa mukha ni Tuo. She grinds her butt again and feels that hard thing under his pants. Nang hindi na nakapagpihil ang lalaki at biglang yamakap na. Pants. Nang hindi na nakapagpihil ang lalaki at biglang yamakap na ituo sa kanya at siniil na siya ng halik sa kanyang mga labi. Hindi na siya tumanggi sa ginawa ni Tuo. Ang tuto ay kasama talaga ito sa kanyang plano ngayong gabi, ang pagbigyan ng lalaki na mahalikan siya at mahawakan ni Tuo ang kanyang dibdib na kasunod namang ginawa ng sabik na binata. Maiinit ang mga palad ni Tuo habang dakot ang malulusog na S** o ni Emerald. She let him massage her breast. Mapupusok rin ang ginagawa nitoong pag-angkin ng mga labi sa kanyang mga labi. Tahimik siyang nag-countdown sa sarili papunta sa nakatakdang oras upang itigil ni Tuo ang ginagawa. Kakarampot na panahon lang ang balak niyang ibigay sa lalaki upang maligayahan ito sa gabing iyon pero alam niyang malaki ang impact ni Tuo sa binata once na maghiwalay na ang kanilang mga katawan. Ilang minuto pa ang lumipas nang biglang inilayo niya na ang mga labi mula sa pagkakalapat sa mga labi ni Tuo, ibinaba niya ang mga kamay ni Tuo mula sa tila paglalaro ng mga palad ni Tuo sa kanyang dibdib, tumayo at tuluyang na siyang lumabas mula sa kwartoong iyon, na hindi man lang nagpaalam sa lalaki. Samantala, naiwan si Gold na tila natulala habang habol ang paghinga na nabitin sa mga pangyayari sa pagitan nila ni Malaya. Pagmumuni-muni. Sa pangatlong beses ay nilingon niya ang orasan mag-aalas 4 na ng umaga ay hindi pa rin siya dalawin ng antok. Mabuti at linggo ngayong araw at may extra time siya na makapagpahinga. Kahit pilit niyang iwinawaksi sa isipan ang lahat ng nangyari kanina sa secret room sa loob ng strip club ay pilit pa rin itoong pumapasok dito. Ilang araw niya rin pinaghandaan ang lap dance na ginawa kay Gold at alam niyang binikuran niya rin ang puso sa anumang mararamdaman sa oras na isagawa ang planong paghalik sa lalaki na isa sa mga ipinagbabawal ng club na gawin ng mga strippers, pero bakit ngayon ay ginuguulo siya ng mga bagay na naramdaman niya kani-kanina lang. Hindi pa rin niya makalimutan ang mga malalambot na labi ng lalaki na binigyan siya ng mapupusok na mga halik. Ang amoy ng hininga ni Tuo na halos tila drugs na nakaka-addict. Ang mga maiinit na mga palad ni Tuo na kahit agresibo ang mga ginagawang pagpisil sa kanyang dibdib ay may halo iyong pag-iingat. At ang mga pagpungay ng mga mata ng lalaki na tila sa kanya lang nakatutok sa buong oras na nandoon sila sa loob ng kawarto. Yes, halos buong oras silang nandoon sa loob ng secret room. Mabuti nga at walang nagtangkang pumasok sa kwartoong kinapapaluban nila kung hindi malalagot talaga siya kay Momo. Kung bakit naman kasi naisip niya na pagbigyan ito o nahalikan siya. Although nakaplano naman na talaga nakasama iyon sa gagawin niya pero ang orihinal na plano ay bibigyan niya lang ito ng ilang sandali. Yung patitikhiman niya lang ito ng kanyang mga labi. Yung iisipin din ni Tuo na may dating din ito sa kanya kaya tumugon din siya sa mga halik ni Tuo, ngunit ang nangyari ay bumilang iyon ng ilang minuto lalo na nang hawakan ni Tuo ang kanyang dibdib. Naihilamos niya ang kamay sa kanyang mukha at naitabon ang kumot doon. Hindi pwede ito. Ang plano niya ay siya ang maaakit sa lalaki hindi ang siya ang maaakit ng lalaki. Tila naapektuhan tuloy ang iniisip niyang maghayganti at sa mga kasarapang naramdaman kanina ay napalitan iyon ng pagnanais na maranasan niya ulit ang mga iyon sa lalaki.
Focus M, mariin niyang buulong sa sarili. Hindi pwedeng ma-in-love ka sa lalaking iyon. Paalala niya pa sa pusong tila bumabaliktad na mula sa pilit na idinidikta ng isip niya dito. Napabuntong hininga siya. Pakiramdam niya tuloy ay nagkasala siya sa kanyang ate maging sa kaibigan. Parang nabigo niya ang mga ito sa task na kailangan niyang isakatuparan. Hindi pwede, sambit niya sa sarili. Kailangan niya muna yata na huwag magpakita sa lalaking iyon. Kailangan niyang i-recharge ang sarili at umisip ng isang bagay na magpapalakas sa urge niya ulit na paghigantihan si Gold. Dahil yun naman talaga ang dapat. Hindi siya papayag na mawala ng saysay ang ilang mga gabing pinaghirapan na niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi tuluyang mahuulog ang loob sa lalaking alam niya sa kabila ng mga gentleness na pinaramdam ni Tuo kanina ay nagtatago ang isang masamang pagkatao ni Tuo na bumubiktima ng mga vulnerable na mga babaeng walang inisip kung hindi ang pag-ibig lang nila para sa binatang iyon. Samantala, sa parehas na oras ay gising pa rin si Gold. Gaya sa mga gabing nagdaan, laman na naman ng isip niya ang babaeng pinagpapantasyahan. Oo, hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niya mismo sa harapan ni Malaya na ito ang pinagpapantasyahan niya, dahil tuto naman. Walang oras na hindi niya naiisip ang babaeng iyon. Nasa tuwi na pa ay hinahanap-hanap niya at hindi makapaghintay sa susunod pang linggo para makita ulit ito at makausap. Naipikit niya ang mga mata at inalala ulit ang mga nangyari kanina. Nabasa niya ang mga labi at naikuyom ng mga kamay ang yakap na malambot na unan. Sa wakas ay nahagkan niya ang mamula-mula at malalambot na mga labi ng babae, nayakap ang makurbang katawan ni Tuo at nahawakan ang mga dibdib ni Malaya na noong isang linggo lang ay pinagnanasahan niyang mapisil at madekot. Sayang at hindi niya man lang nahalikan ang mga malulusog na dibdib ng babae. He was actually yearning for more. Ang may pasok niya ang mamula-mulang korona ni Tuo sa kanyang bibig at mapaglaruan iyon ng mga dila. He was dying to touch her sensitive part. Yung nakita niyang bakat ng hiwan ng kasela na ni Tuo kagabi. Ano kaya ang feeling na masalat iyon ng kanyang mga daliri? Yung maamoy ang natural na scent ni Tuo, yung matikman ang lasa ng katas ni Tuo at maramdaman ang init ng loob ni Tuo. Sayang at ilang minuto lang silang nagkasama. He wonders kung ano tuloy ang naramdaman ni Malaya kanina. Nagustuhan rin kaya ni Tuo ang mga paghalik at yakap niya. This girl is making me crazy, sambit pa niya. Alam niya at confident siya sa sarili na ang mga nangyari kanina ay masusundan ulit at hindi na siya makapaghintay pa. Sa mga isiping iyon ay tila nag-init na naman ang kanyang pakiramdam. Sa tuwing papasok talaga sa isipan niya si Malaya ay may kung anong sensasyon duwal at iyon sa kanyang katawan partikular na sa isang bagay sa gitna ng kanyang mga binti na nasa ibaba ng puson, ang kanyang pagkalalaki anong tindig ni Tuo kanina habang nakaupo sa kondongan niya ang babae habang iginigiling ni Tuo ang makurbang katawan. Ramdam niya ang paghagod ng maselang parteng iyon ng babae sa kanyang alaga na kung binigyan pa siya ng ilang minuto ay siguradong hindi na niya napigilan ang sarili at sigurado na may nangyari na sa pagitan nila ng babae. Ngunit ang tanong papayag ba naman ang babae? Pagbibigyan ba naman siya ni Tuo? Hanggang ngayon may misteryo pa rin siyang nararamdaman sa tuwing makakausap niya ito. Tila may mga ibig sabihin ng bawat salitang ipinupukol sa kanya ng babae the same sa mga ikinikilos ni Tuo. At ang maskara ni Tuo, na naging trademark ng dalaga, sa tuwing makikita niya ito ay kung gaano niya gusto ang alisin iyon para makita ang kabuuan ng mukha ni Tuo. Iniba niya ang pwesto ng pagkakahiga. Inilapat niya ang likod sa malambot na kama. Kanina pa siya uminom ng pangpatuolog para makapagpahinga na ang isip dahil alam niyang mamaya ay may aasikasuhin na siyang importanteng bagay tungkol sa kanyang negosyo. Paano isang taong hindi nila makuha ang real identity ang tila sinisiraan ng business niya sa mga kaibigang businessman din at mga parokyano ng negosyo niyang goal? Ilang araw nang medyo bumaba ang sales nila dahil sa pagsulpot din ng isang mining corporation sa kanilang lugar na ayon pa sa kanilang source ay handang makipagkompetensya sa kanila para lang makuha ang titulo ni Gold na siyang may pinakamalaking gold mining sa Pilipinas. Ipinikit niya ang mga mata para simulan ng matuulag ngunit bumalik ang kanyang isipan kay Malaya. Maya-maya ay kumilos ang kanyang kanang kamay at damapo iyon sa hubad na pangibabang parte ng katawan niya at dinakot ang medyo naghuhumindig na naalaga. Kesa hindi lalong makatulog sa kakaisip sa kalaban sa negosyo ay mabuti pang iisipin na lang niya ang babaeng kinababaliwan at isinisigaw ng kanyang puso. Kumilos ang kamay niya at hinagod ang naninigas na nalaman na iyon pataas at pababa. He focused his mind on her, kung gaano kat-amos ang mga labi ni Tuo at kung paano siya halikan ni Tuo kanina. Ang pagindayog ni Tuo sa kanyang harapan. Ang malulusog at tayong-tayong dibdib ng babae na nag-enjoy siyang hager ng kanyang mga palad.
Pumilis ang pagtaas-baba ng kanyang kamay sa naninigas niyang pagkalalaking iyon na nasa ilalim ng puting kumot. Anong sarap ng pakiramdam niya sa ginagawang pagpapaligaya sa sarili. Darating ang araw na hindi na ang kamay niya ang gagawa ni Tuo sa kanya kung hindi ang mga malalambot na kamay na ni Malaya. Soon mapapaibig niya rin ang babae at malalasap ang pag-ibig rin ni Tuo para sa kanya. He can't wait na matikman ito at maramdaman ang pag-iisa ng kanilang katawan. Nararamdaman niyang malapit na iyon. Konting panunuyo pa sa babae at sa pagiging aloof ni Tuo ngayon ay mapapalitan iyon ng pagnanasa na makasama siya at makapiling araw-araw. Visitation. Pagkagising ni Emerald ay nagtanghalian lang ito at gumayak na ulit para lumabas. Pupuntahan niya si Crystal ngayong araw. Ang sabi ni Momo ay nakalabas na daw ito at kasalukuyan ang nasa apartment na nirerentahan ni Momo para dito. Kinuha na ni Tuo sina Crystal at ang lola ni Tuo ng apartment na nakabukod sa ibang dancers para may privacy at katahimikan ang paligid ng dalaga. Hindi rin naman kalayuan iyon sa bahay ng mga dancers kaya anytime ay pwede ng mga ituong dalaw-dalawin si Crystal na makabubuti rin naman sa kalagayan ng dalaga ngayon. She bought fruits at mga merienda para sa pasalubong kay Crystal. Mahirap ang kalagayan ng maglola ngayon, although kaya pa ng lola ni Tuo na kumilos-kilos at alagaan ang apo. Matanda na rin ito at kailangan na rin ng may taong mag-aalaga na sana ay ginagawa ngayon ni Crystal kung hindi nangyari ang lahat ng ito sa dalaga. Magandang hapon po. Kitok niya sa nakabukas na pintuan. Sinilip niya rin ang kabuuang parte ng bahay na makikita mula sa kinatatayuan. Nang makita ang matanda sa gilid ng bahay ay kusa na siyang pumasok. Lola, kamusta na po? Kamusta po si Crystal? Ito nga bungad niya ng maabyutan ang matanda sa may sala sa tambo-tambo habang panakaw-nakaw na umiidlip. Nagmano siya dito. Ikaw pala yan, sambit ni Tuo nang makita ang dalagang may bitbit na kung ano-ano. Nandoon sa kawarto namin. Ang huling kita ko nakahiga sa higaan, baka ngayon ay nanunood na ng TV, sagot ni Tuo sa dalaga. Inilagay niya ang mga ipinamili para sa mga ito sa ibabaw ng lamesa sa kusina. Sige po at puntahan ko muna siya lola. Nagdala nga po pala ako ng merienda, magmerienda po muna kayo, sambit naman niya dito. Habang papalapit sa nag-iisang kwarto ng maliit na apartment na iyon ay rinig niya nga ang ingay ng TV na kasalukuyang pinapanood ang isang noontime Sunday show. Kumutok siya ng ilang beses sa nakasaradong pintuan ng kwarto ngunit hindi iyon binuksan ng kaibigan kaya kusa niya nang pinahit ang doorknob ni Tuo at dahan-daang sinilip ang babae. Anong mangha niya nang makita ang ayos ni Crystal? Nakahubot-hubad ito habang sumasayaw na nagpapaikot-ikot sa loob ng kawarto. Dagli siyang pumasok doon at isinarado ang bintana na malaki ang pagkakabukas noong oras na iyon, kasunod ang paghablat niya ng kumot sa higang nandoon para itakip sa hubad na katawan ng kaibigan. Sa kabila ng ginawa niya dito ay tila hindi pa rin siya pansin ni Tuo. Mariing nagpumiglas pa ito at inalis ang kumot na ipinangtapis niya sa katawan ni Tuo. Pagkuwan ay walang pakialam at walang kapaguran na nagpatuloy ulit sa pagsasayaw. Tinitigan niya pa ito ng ilang minuto. Masaya ito sa ginagawa. Malaki ang pagkakangiti na kung minsan pa ay humahagik habang iwinawagayway ang mga braso at iginigiling ang balakang. Lumipas pa ang ilang minuto ay napagpasyahan na lang din niya na tawagin ang lola ni Tuo upang ito ang mag-asikaso sa apo. Crystal, ano ka ba namang bata ka? Pumirmi ka nga muna at may bisita ka, saway ng matanda pagkapasok ni Tuo sa kawarto. Hinawakan ni Tuo sa dalawang braso ang dalaga at pinigilan sa pagsasayaw ang apo. Tila nakinig naman ito, tumigil habang hinihingal. Inakay ng matanda si Crystal na umupo sa tabi ng papag na nandoon habang binibihisan ulit ito ng damit ni Tuo. Bilis-bilis ang ginawang pagbibihis ng lola ni Tuo dito dahilan ng hindi ito nasuotan ng pangilalim na underwear. Pagpasensyahan mo na anak, ganyan talaga ang ginagawa niya ngayon. Minsan nga nakalabas iyan ng hubot-hubad, nagtatakbo hanggang sa kabilang kanto, mabuti at may tumulong sa akin sa paghabol sa kanya. Ngayon ko nga lang nabuksan ang pintuan namin. Madalas talaga nakasarado at nakalock iyon. Natatakot ako na baka mapagsamantalahan ulit. Parang kinurot ang puso niya mula sa narinig sa matandang babae. Ano ba ang nangyari sa kaibigan at tila lumala pa lalo ang kalagayan ni Tuo? Tahimik na pinakatitigan niya ulit ito. Mangiyak-ngiyak na nakaramdam siya ng awa sa kaibigan. Kung dati ito pa ang mas maarte sa kanya pagdating sa pag-aalaga sa katawan ngayon ay sariling katawan ni Tuo ay hindi na ni Tuo maaligan. Wala nang sukle ang mahaba nitoong buhok. Mahahaba na rin at may kadumihan ng mga kuko sa paa maging sa kamay ni Tuo. Besh, si Beshi M2,
Kilala mo pa ba ako? Tanong niya dito nang iwan ulit sila ng lola ni Tuo sa loob ng kawarto. Bahagya niyang sinukli ng kanyang mga daliri ang buhol-buhol na buhok ni Tuo. Nakita niya ang medyo pagbaling ng babae ng mukha ni Tuo sa kanya pero hindi siya ni Tuo diretsyong tiningnan. Malikot ang mga mata ni Tuo na hindi mapirmi sa isang bagay, walang tigil din ituong nilalaro ang mga kamay. Kamusta ka na besh? Gusto mo bang kumain ng prutas? May dala akong manggang hinog para sa iyo, di ba paborito mo yun? Tanong ulit niya at baka sakaling pansinin na siya ng kaibigan. Nagangat ulit ng paningin si Crystal. Tara, punta tayo sa kusina, nandoon lahat ng pasalubong ko para sa inyo ni Lola. May merienda din akong binili, palabok, di ba madalas natin kainin yun sa karinderya sa kanto? Tara, gusto mo kumain? Hinawakan niya ang braso ni Tuo para akayin palabas ng kwarto ng agresibong alisin ni Tuo ang kamay niya. Maya-maya ay tumayo ulit ito nang makarinig ulit ng tugtog mula sa TV. Isa-isa ulit nitoong hinubad ang mga suot na damit at nagsasayaw ulit paikot-ikot sa kawarto na tila may sariling mundo. Napamaang lang siya sa panunood sa kaibigan. Sa lahat ng hindi ni Tuo nakakalimutan ay ang trabaho ni Tuo noon sa club. Kumilos siya para kunin sana ang remote control para patayin ang TV. Titingnan niya kung anong magiging reaksyon nito ngunit naalala niya ang sinabi ng doktor na sa kalagayan ni Crystal ay pwedeng maging agresibo ito at magwala kapag hindi nagustuhan ang isang bagay. Tuloy ay hindi niya nalang pinakialaman pa ang kaibigan sa patuloy na pagsasayaw ng nakahubot-hubad. Sa tabi ng remote control ng TV ay may isang notebook at papel siyang nakita. May napansin siyang nakasulat doon sa kabila ng mag-uulo at hindi mabasang pagkakasulat ng kung ano-ano. Pinakatitigan niya ang ilang letrang nakita sa papel at pilit na inunawa. Nang mabasa niya ito ay biglang tumuulo ang kanyang luha. Nakita niya ang kanyang pangalan doon. Kumpulto ang pagkakasulat ng kanyang pangalan na inibabawa ng paulit-ulit na pabilog-bilog na pagkakadrawing. Sa kuryosidad ay inilipat pa ang ibang page ng notebook na iyon. Ganoon din ang nakalagay sa ibang pahina ni Tuo. Puro pangalan niya na halos hindi na makita dahil natakpan na ng kung ano-anong scribbled na pagkakasulat. Nagpasya pa siyang ilipat ang pages ng notebook nang makita niya ang isang pangalang nagpabilog sa kanyang mga mata sa pagkakamangha. Isinulat rin ni Crystal ang pangalan ni Gold sa papel. Naiyon at pansin niya ang puro nakalagay na malaking, sa pangalan ni Tuo. Ganun din ang pagkakasulat ni Tuo sa iba pang gold na pangalan na nakasulat sa ibang pages. Pare-parehas iyon na minarkahan ni Tuong. Naitaas niya ang paningin sa babae na patuloy pa rin sa pagkembot at pagsayaw. Baka nga si Gold talaga ang may kakagawan ng lahat ng ito sa kaibigan. Biglang lumabas ulit ang galit niya sa lalaki. Magagamit niya itoong ebidensya para makatulong sa kaso ni Crystal. Nagtadges ang bagang niya. Hinding-hindi niya nahahayaan pang maramdaman ang mga naramdaman toward sa lalaki kaninang madaling araw. Instead ay ipo-focus niya pa ang sarili sa paghihiganti dito at sa paghahanap ng hustisya para sa kapatid at sa kaawa-awang kinahantungan ngayon ng kaibigan na si Crystal. I miss you, Besh. Promise ko na ipaghihiganti kita, iyon ang huling lumabas mula sa bibig niya bago umuwi ng bahay. Wet dancing. Ladies and gentlemen. Malaya, featuring Razor. Iyon ang umalingaw-ngaw sa buong club noong gabing iyon ng Sabado. Bumukas ang mga ilaw na spotlight ng club at itinutok sa 2 taong magkaharap na nakatayo sa taas ng entablado. Nakapaloob sila sa gitna ng tila isang mababa at malaking palanggana. Napatayo ang ibang manunood sa interes na makita kung ano ang props na kinapapaluban ng dalawa sa entablado. Ang iba ay napatayo para maaninag kung sino ang kasama ni Malaya sa stage na siyang nakatalikod sa audiences. Kabilang na dito si Gold na nakakunot ang noo habang nakatunghay sa mga ito. Nakaupo ito sa upo ang palaging inuukupan na nasa harapan mismo ng entablado. Sa Dare to Bear Strip Club history, ngayon lang ito nag-imbita ng isang male dancer. Kung kaya naman pinanabakan ng performance ng mga ito ngayong gabi na maging mga kapwa-kaibigang dancers ni Emerald at si Momo ay nakaabang sa gagawing sexy dancing ng mga ito. At ang taong nakaisip ng ideya na ito ay walang iba kung hindi ang dalaga. Ang lalaking kasama ni Malaya sa itaas ng entablado ay si Razor Snask, ang banyagang French na sikat na macho dancer sa Pilipinas. May katangkaran ito, malaki ang mamuscle na katawan, at may long hair na sumasayad sa balikat. Kapwa sila nakasuot ng puting damit. Si Malaya na inilugay lang ang tuwid na mahabang buhok ay nakasuot ng simpleng puting mini dress, hindi nito nakalimutang isuot rin ang simpleng pagkakastyle ng puting lace na maskara.
Si Razor naman ay nakasuot ng puting long sleeve na polo shirt na punartner rin ng itim na loose pants. Kapwa sila nakayapak. Ilang segundo ang nagdaan nang magsimulang umere ang may nakakaakit na tugtuging kanta na pinamagatang Earned It ng Weekend. Kasabay ng paggalaw ng katawan nila ay ang simulang pagpatak ng tubig na tila ulan sa kanilang mga ulo. Nagsimulang mabasa ang kanilang mga buhok maging ang kanilang suot na mga damit. Dahil doon ay bumakat ang kanilang katawan. Nagsimula silang sumayaw sa pamamagitan ng mabagal na pag-ikot sa loob ng malaking palanggana habang ang kabilang mga kamay nila ay nakahawak sa bewang ng kapareha habang nakatitig sa isa't isa. Dumagundong sa lugar na iyon ang mga hiyawan at palakpakan ng mga manunood na karamihan ay mga kalalakihan. Ilang sandali pa nang hablutin ni Razor si Malaya papalapit dito sa pamamagitan ng paghawak sa likuran ng leeg ni Tuo. Idinikit ni Tuo ang mukha sa mukha ng babae habang ang isang kamay ay nakahawak sa balakang ng dalaga. Tila itinulak naman ng bahagya ni Malaya ang lalaki at pawigang tila nagpatuolag ng saluhin ito ng mga bisig ni Razor. Nang makatayo ay patengkayad na pumaikot ng ilang beses si Malaya hawak ang isang kamay ng lalaki. She bent her knee and kicked her left foot in the air habang alalay ng lalaki ang katawan ni Tuo at nakadikit ang mukha ni Tuo. Magmula sa ayos nilang iyon ay mataas na binuhat ni Razor si Malaya sa pamamagitan ng paghawak ni Tuo sa bewang ng babae, bahagya pa itoong umikot habang angat-angat sa ere ang dalaga. He opened his legs and squatted a little nang makababa na si Malaya sa medyo may karamihan ng tubig na palanggana. Iniyakap ni Tuo ang braso sa leeg ng lalaki, umupo sa binti ni Tuo at idinikwatro ang isang paa, pagkaraay inalis ang pagkakadekwerto nun at inilipat ang binti sa isa pang binti ng lalaki na nooy hinawakan ulit ito sa may bewang at binuhat ulit papaikot na pagkatapos ay bumalik sila sa pagkakaayos kanina habang nakakandong dito si Malaya. Kasalukuyang basang-basa na ang katawan ng dalawa habang nagsasayaw. Bakat na ang mama muscle na katawan ng lalaki mula sa puting polo shirt na suot ni Tuo. Maging si Malaya ay halata na rin ang suot nitoong itim na panty at bra sa ilalim ng manipis na puting damit. Bawat pagindayog at pagdikit ng kanilang mga katawan ay maririnig ang hiyawan at palakpakan ng mga taong nanunood. Maliban sa isang lalaking seryoso lang at walang kare-reaksyon ang mukha. Si Gold Salazar. Nagpatuloy sina Razor at Malaya sa pagsasayaw. Hinawakan ni Razor ang dalawang kamay ng babae at hinayla ito. Papalapit sa kanya, napaakap si Malaya dito samantalang ito ay marahang sinabunutan si Malaya upang itaas ang mukha ni Tuo at simsayman ang leeg ni Tuo. Padulas na ini-split ni Malaya ang mga paa at pumaibaba habang alalay ng lalaki ang braso ni Tuo. Napadpad ang makla ng dalaga sa bandang harapang parte ni Razor at nagtagal doon ng ilang minuto. Halata ang pagkaumbok ng harapang iyon ng lalaki lalo na nang mabasa ang suot nitoong pants. Wala mang nakakapansin pero hindi nagugustuhan ni Gold ang ginagawang pagsasayaw ng dalawa. Madalas itoong napapatungo lang sa tuwing ay lalapit ng lalaking yun ang mukha ni Tuo kay Malaya. Tila sumisikip ang dibdib ni Tuo sa uri ng sayaw na ginagawa ng dalawa. Ilang sandali pa ang nagdaan, iniangat ng lalaki si Malaya sa pamamagitan ng paghawak sa braso ni Tuo at nang makatayo na ang babae ay sabay silang inihampas ang mga ulo sa pagkabilaang gilid na nagduwolot ng pagtalsak ng tubig mula sa basang-basa na nilang buhok. Pagkabalik sa maayos na pagkakatayo ay lamiyod si Malaya habang nakaalalay pa rin sa braso ni Tuo ang lalaki, dahilan rin ng pagdikit ng kanilang pangibabang parte ng kanilang harapan. Umihit paarap sa audience ang babae, ibinuka ang dalawang braso at sa pamamagitan ng pag-angkla ng dalawang braso din doon. Ni Razor ay iniangat ni Tuo ang babae na siyang itinaas naman ang magkadikit na mga binti sa ere at pagkababa ng mga binti na iyon ng dalaga ay pumulupot agad ang mga iyon sa katawan ng lalaki. Nagyakap ang mga ito na minsan pa ay inihahawi ni Malaya ang ilang hibla ng buhok ni Razor na tumatabon sa mukha ni Tuo habang ito naman ay nakaalalay ang mga kamay sa hita at puwete ng babae. Dahan-daang ibinaba ni Razor si Malaya na paluhod na mangumupo sa harapan ng lalaki. Kumilos din ang lalaki at iniluhod ang isang tuhod, yumuko at binigyan ng halik ang dalaga. Umilang din ng ilang minuto ang paglalapat ng kanilang mga labi. Namilog ang mga mata ni Gold sa nakitang ginawa ng dalawa. Nagtadyos ang bagang nitoong napatungga ng alak na nasa harapan ni Tuo at padabog na ibinalik sa lamesa. Naikuyong din ni Tuo ang mga palad. Kung bakit ba kailangan pang lagyan ng halikan ang malaswa ng ang sayaw na iyon. Sa mga sayaw ni Malaya, ngayon lang talaga ito nagkaroon ng pagtutol. Umiwalay si Razor sa dalaga, samantalang umurong si Malaya at umupo sa gilid ng palanggana,
Pagkalapit ulit ng lalaki dito na nanatiling nakaluhod ay magkasunod na iniangat ng dalaga ang dalawang paa at ipinatong ang binti sa balikat ng lalaki. Sa ganoong ayos ay binuhat ito ni Razor habang ang mukha ni Tuo ay nasa pribadong parte ng pagkababae ni Malaya. Tumagundong ulit ang hiyawan, palakpakan at sipulan sa loob ng club. Samantalang, napababa sa sahig ang paningin ni Gold. Kahit ba sayaw lang ang ginagawa ng dalawa, naghihimutok pa rin ang puso ni Tuo sa isiping may ibang lalaking nakakahawak, nakakahalik at nakakagawa ng ganito sa babaeng kinalolokohan niya. Sa yamot ay napamura at naipalo ni Tuo ang isang kamay sa lamesa. Kung pupwede lang ay umakyat ito sa itaas ng entablado at ihiwalay si Malaya sa lalaking iyon ngunit ayaw nitoong gumawa ng eksena. Baka maban pa ito sa club at tuluyang hindi makita si Malaya. Sa huli ay nagpakawala na lamang ito ng malalim na bantang hininga. Nagpatuloy sa kanilang performance ang dalawa. Mula sa pagkakakarga ng lalaki sa dalaga ay nagpatuloy ito at sinalo naman ng lalaki. Ipinulupot ulit ni Malaya ang mga binti sa katawan ng kapareha. Marahang pamababa ang lalaki habang nakaalalay sa likod ng babae. Patalikod na itinukod ni Tuo ang kamay sa palanggana at doon ay umindayog ang katawan ni Tuo habang nakasakay sa ibabaw ng katawan ni Tuo si Malaya. Sa mga ilang segundong lumipas ay sinabayan rin ni Malaya ang pag-indayog ng katawan ni Tuo habang pinapadaan ang sariling palad sa katawan ni Razor habang nakapikit at tila ninanamnam ang mga sandaling iyon. Patuloy na nag-ingay ang mga tao sa pag-e-enjoy sa panunood sa dalawa. Pagkatapos ay maingat na ibinaba ni Razor ang dalaga. Pagkababa dito ay tila excited na inalis ni Tuo ang damit ni Malaya. Pagkahubad ni Tuo sa damit ng babae ay kumilos din si Malaya para alisin ang suot na pangitaas ng lalaki, isinunod din nito ang haborin ang itim na pants ng lalaki. Sa ngayon ay kapwa nakasuot na lang sila ng kanilang itim na damit na pangloob. Hindi na magkandamayaw ang mga audiences sa hiyawan at tila pag-cheer sa dalawa. Maging si Momo kasama ang iba pang mga dancers ay tuwang-tuwa habang nanunood sa dalawang walang tulak kabijin sa galing sa pagsasayaw at pagde-deliver ng imusayon sa stage. Kinuha ng lalaki ang mga paa ni Malaya at hinayla ang mga iyon pasalubong sa katawan ni Tuo. Nagyakap sila habang nasa pagitan ng mga hita ng babae si Razor. Mabilis na inihiga ni Tuo ang dalaga sa palanggana na sumasalo ng lahat ng tubig galing sa itaas. He widened her legs at sa ibabaw ng dalaga ay umindayog ito habang idinidiin pa ang pangibabang parte sa pagkababae ni Malaya. Pagkaraan ay itinaas ni Tuo ang dalawang paa ni Malaya at habang hawak ang mga iyon ay umindayog ulit ito trying to look like they are ****ing on the stage. Pagkatapos ng tagpong iyon ay pinadapa ito ng lalaki at sa bandang puwete ni Malaya ay idiniin ni Tuo ang pagkababae habang buong hataw ang pag-indayog ng katawan. Lalo pang yumangay sa loob ng club. Hindi malaman ni Gold kung saan ibabaling ang paningin para lang hindi makita ang mga ginagawa ng dalawa sa ibabaw ng entablado. Kung alam lang ni Tuo na ganito ang makikitang performance ng babae ay hindi na lang sana ito pumunta dito ngayong gabi. Sa huling nakita ay gusto nitoong mag-walk out na lang. Hindi ni Tuo expected na kukuha ito ng kapareha at makikipaghalikan at gagawin ang mga bagay na iyon sa harap ng maraming tao. Muli ay natadjust ang bagang na ibinaling lang ang matalim na tingin sa lalaking kapareha ni Malaya. Gusto nitoong sakta ng lalaking iyon, tirisin at ipadan sa paisan. No one should have touched Malaya like that. Ito ulang dapat ang kaysa isang nakakahawak ng ganoon sa babae. Pero ano ba ang ipinagpuputok ng butchi ni Tuo sayaw nga lang iyon. Parte ng trabaho ng babaeng piniling kalokohan at ibigin. Pumahiga ulit si Malaya at nang makabangon ay diretso ito ang pumatong naman sa lalaki na nooy napahiga rin. Sa ibabaw naman ni Tuo ay gumalaw din ang katawan ng dalaga na tila binibigyan din ito ng romansa habang dakot ng sariling mga kamay ang sariling dibdib. Umadaos-des ang lalaki sa ilalim ni Malaya at itinapat ang mukha sa maselang parte ng pagkababae ni Tuo habang umiindayog ang babae lang saglit pa ay umalis ang dalaga sa ibabaw ni Razor at habang nakaluhod ay 3 beses din na pumaikot at nagpadaos-daw sa tubig at nang tumigil ay pumaharap ito sa mga audiences. Umangon si Razor at hinawakan ang bewang ni Tuo at dinala ang katawan ni Tuo sa harapan ng lalaki sa pagitan ng mga hita ni Tuo at doon ay pinaghahalikan si Malaya sa bitok at gilid ng leeg habang ang mga kamay ng lalaki ay naglilikot sa katawan at sa dibdib, sa ibabaw ng suot na bra ng babae. Pagkaraan ay mabilis na inihiga ulit ni Tuo si Malaya, pumatong sa babae at hinalikan ang mga labi ni Tuo. This time ay mas mapusok ang ginawa nilang paghahalikan na tumagal din ng ilang minuto.
Ilang sandali pa ay namatay na ang lahat ng ilaw kasabay ng pagtigil ng malakas na tugtugin. Dumagundong ang ingay ng mga naghihiyawang mga manunood sa performance ng dalawa only to find out na hindi pa pala iyon ang huling sayaw ni Malaya sa gabing iyon. When the lights turns back on and focused on her again, nakita ng mga audiences na nag-iisa na lang si Malaya sa itaas ng entablado. Tila nakahinga na ng maluwag si Gold nang hindi na nituo. Nakita ang lalaking kapareha kanina ng dalaga. Erotic music started to play again. Nagpatuloy ang pag-agos ng tubig mula sa itaas na patuloy sa pagbasa sa katawan ng dalaga. Kasalukuyang nakaluhod si Malaya na nakaharap sa mga tao. She whipped her hair a few times na nagduwolot ng pagtalsik ng tubig sa harapang manunood. She then reached her back to unhook her bra at mabilis na itinapon iyon sa gilid ng entablado. She started caressing herself, touching her own body while her eyes shut. Nasa ganoong ayos siya ng ilang sandali pa ay hindi na namalayan ng lahat ang pag-akyat ng isang lasing na customer sa itaas ng entablado. Mabilis iyong pumasok sa kinapapaloobang palanggana ni Malaya at doon ay tinangkang hipuan si Malaya. Agad na kumilos ang mga guard para paigilan ang kung sino mang lalaking mapangahas na umakyat doon. Nang walang ano-ano ay may nauna ng hamatak dito at binigyan ito ng malakas na santok sa mukha. Nagulat si Malaya sa kumos yung narinig, at nang buksan ni Tuo ang mga mata ay nakita ni Tuo sa kanyang harapan si Gold. May galit sa mukha ni Tuo na sinundan pa ulit ng santok ang naunang ibinigay nito ang unang santok sa lasing na lalaking susunggaban na sana si Malaya. Napaatras ang dalaga kasabay ng pagtakip ni Tuo ng mga braso at kamay sa naka-expose na dibdib. Sinundan iyon ng paglapit ng dalawang babae dala-dala ang isang tuwalya para ipangtakip sa katawan ng dalaga. Mabilis na inilayo ng mga ito si Malaya sa kasalukuyang nagkakaguulo na ilang tao sa itaas ng entablado. Awat-awat ng mga guards at bouncer ang galit na lalaking si Gold Salazar na walang tigil sa pagsapak sa lasing na lalaki. Tila ibinuhos ni Tuo doon ang lahat ng sama ng loob mula sa nakitang performance ni Malaya ngayong gabi. Bagong kakampi. Nakapagbihis na ng damit si Malaya nang magpas siyang lumabas ng dressing room upang i-meet ang high bidder niya noong gabing iyon. Although basa pa ang buhok ay sinukli lang iyon patalikod at inilugay lang din niya iyon habang suot-suot sa mukha ang hindi nakalimutang maskara. Nagulat siya sa taas ng perang binitawan ng lalaking nanalo sa bidding para lang makatable siya. Sa tingin niya ay masyadong desperado ang taong iyon na makausap siya ngayong gabi. Tumataginting na 800,000 pesos ba naman ang inilabas nitoong pera sa bulsa. Madilim ang mukha na tumayo si Gold nang makita nitoong papalapit na si Malaya sa kanya. May benda na ito sa kanang kamay, resulta sa pangbubugbog sa nakitang estrangherong lalaki kanina na nagtangkang tayansangan ang dalaga. Samantalang ang lalaking makailang beses nitoong nasuntok ay dinala sa isang bukas pa na klinik para magamot ang putok na labi ni Tuo at dalawang black eye. Diretso ang tingin ni Malaya habang dire-diretso rin ang paglakad ni Tuo. Nagtaka pa ang lalaki na walang sulyap-sulyap na lagpasan ito ng dalaga at pumunta sa isa pang hindi kaliwang lamesa na kung saan ay may naghihintay rin na isang customer na nakaupo at nakatalikod na lalaki. What the? May pasiga na saad ng lalaki na kinuha pa ang isang upuan para ibalibag. Ang alam ni Tuo ay siya ang nanalo sa bidding para makatable si Malaya ngayong gabi, ngunit bakit ibang table ang pinuntahan ni Tuo? 750,000 ang ibinigay na presyo ng binata. Hindi ni Tuo alam na may nakahabol pa pala sa bidding at dinagdagan iyon ng 50,000, dahilan ng pagkapanalo ng isa pang lalaking iyon. Pero how come na hindi man lang ito sa kanya ipinaalam, handa naman siyang magdagdag pa para lang makausap ngayon si Malaya. He is dying to be with this girl tonight. Gusto niyang makausap ito about sa hindi niya nagustuhang performance ng babae kanina at sa nakita nitoong pagbugbog sa lalaking biglang sumulpot sa taas ng entablado. Gusto niya malaman kung okay lang ba ang dalaga at hindi na tsansangan ng gago at lasing na lalaking iyon. Isang guard ang nakaagaw ng pansin sa ginawang pagdadabog ni Gold. Agad na lumapit ito sa lalaki. Sir, binigyan na po namin kayo ng warning kanina sa panununtok ninyo sa isang customer. Kung manggugulo po kayo ulit pwede na po kayong umalis, tutal naman po wala rin naman kayong katable ngayong gabi, mahinahon na saad ng guard kay Gold. Where is Venus? All I know is ako ang highest bidder ni Malaya, bakit sa iba siya nakipag-table? May galit na tanong ni Gold sa guard na nakauniforme at nakahawak sa baril na nakasukbit sa bewang. Hindi na naman kinailangan pang tawagin si Momo nang sumulpot na ito sa likuran ni Gold. Narinig ni Tuo ang komosyong iyon na likha ng lalaki.
I'm sorry Mr. Gold Salazar, akala ko rin po kayo na ang highest bidder ni Malaya pero may nakahabol po na isang VIP at nilamangan ang ibinigay ninyong presyo, mariing paliwanag ng baklang may-ari ng strip club. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin, itinaas ko pa sana ang presyo ko. May pagtaas ang boses na sabi ni Tuo. Umabot na po sa oras ng deadline sir. At ang buong akala ko po ay alam ninyo ang tungkol doon. I'm sorry, it's my fault, paumanhin ng bakla sa magalang na tuno ng boses. Sa narinig ni Tuo sa bakla ay may padabog itoong sinipa ang isang paa ng lamesa na nasa harapan. Tsaka naman ang paglapit pa ng isang guard at dalawa pang may malalaking katawan na bouncer. Sir kung patuloy po kayong manggugulo dito, mababan po kayo sa club. Mas maganda po na lumabas na lang kayo, sabi ulit ng guard na una nang lumapit dito. Nanggalit ang kanyang mga ngipin. Sandaling tumahik at nagsalita ulit. Can I just stay for a little bit longer? May paghinahon na ng boses ni Tuo. Tila ata nahing takutan sa narinig na pagband ng club dito. Hindi maaaring mangyari yun dahil mas mahirap nang makita ang babae lalo na at wala naman itoong nakukuhang impormasyon patungkol sa address ng bahay ni Tuo. Hindi po pwede sir. Nasa patakaran ng club na once tapos na ang performance ng mga dancer ay pwede na po kayong umalis lalo na at wala kayong ka-table, paliwanag pa ng isang guard. Mabigat ang mga paang nagsimulang lumakad si Gold patungo sa exit ng establishmentong iyon. Na bago pa makalabas ay pinukulan ni Tuo ng matalim na tingin sina Malaya at ang kasalukuyang kaharap ni Tuo sa isang lamesa. Samantalang tahimik lang ang ibang nandoon habang pinapakinggan ang hinaing ng lalaki na nooy tuluyan ng nakalabas sa building na iyon. I'm sorry about that sir, paumanhin ni Malaya nang tumahimik na ang paligid. Oh, no. It's okay. It's not your fault, may pagniting sambit ng isang may kaydaran na rin na lalaki. It's nice meeting you Malaya, dagtong pa ni Tuo. Anyway, I like your name. Oh, thank you sir, ngiti rin naman niya dito pabalik. First time ko po kayong makita dito. I'm glad at nakabisita po kayo sa aming club. Oh, no. Nakapunta na ako dito. Ang tuto ay ilang beses na. I actually had an encounter with that rude man before, ngiti nitoong pakli. Napaisip si Malaya sa sinabi ng kausap. Tsaka lang naalala ni Tuo ang enkwentro na sinasabi ni Tuo. Noong suntukin ito ni Gold nang kausapin ni Tuo ang kaibigang si Crystal nang sabay na manood ang dalawa noon sa club. Ay, natatandaan ko na po kayo, magiliw niyang saad dito. Paano niya ba nakalimutan ang mukhang iyon isa rin ito sa parokyano ng club. Pero sa tuto lang ay may ipinagbago sa mukha ng may kidarang lalaking iyon. Really? Sabi nila baguhan ka pa lang dito. It's been a while na rin kasi since nakadalaw ako dito. Bigla siyang natigilan. Medyo nailaglag yata niya ang sarili sa sinabing iyon. Mabilis siyang nag-isip ng ay rason. Yes po, baguhan pa lang po ako as a dancer pero napapadpad na po ako dito dati pa. And it's our job po na kilalanin ng mga VIP customers na pumupunta dito. Madalas man o paminsan-minsan lang na bumisita sa club, palusot niya. Really? Oo nga pala at may picture din kami ni Venus. I'm sure hindi mo ako nakilala ngayon dahil alam mo na, medyo tumatanda na kaya nagpa-facelift ako at nagpaayos ng ilong. Medyo natatawa nitoong kumpisal sa dalaga. Napatango lang si Malaya ng ilang beses. Kaya pala hindi niya ito nakilala agad, may ipinagawa pala ito sa mukha ni Tuo. I saw how you dance, kaya pala malakas ang club ngayon dahil sa iyo. Ibang-iba ang galaw mo compare sa ibang dancers dito. Well, given na ang ganda at sexy mo. Of course, I know maganda ka naman sa kabila ng suot mong maskara, nagsimula ito sa pangbabala kay Malaya. Thank you po. This is just my trademark, ngiti niya dito. Maganda nga at pumutok sa mga kalalakihang kagaya ko. You look good with the mask, what more pa kaya kapag walang mask, hindi ba? Kaya nga lokong-loko sa iyo ang mga lalaki dito, lalo na ang lalaking iyon kanina. Napangiti lang ulit siya sa sinabi ni Tuo. Anyway, troublemaker ang lalaki na iyon. Ito ring ang may pinakamalaking mining business dito sa Baguio pero napakabasag ulo. Kung nandito ka lang noong nilapitan ko ang girlfriend niya na si Crystal just to say hi, naku sinuntok ako bigla. Mabuti nga at hindi ko siya pinatulan at Idine Manda. Nakikinig lang siya sa kwento ni Tuo. Kilala ninyo po si Crystal. Hindi po ba ay naging star of the night din iyon dito? Tanong niya na kunwaring hindi niya alam. This time ay sinisigurado niya na magiging maingat na sa pagsasalita. Yes. Kasagsagan ng kasikatan ni Crystal nang itanan niya ang kaawa-awang babaeng iyon.
Bakit ninyo po nasabing kaawa-awa si Crystal? Tanong niya ulit na tila nagkaroon na ng interes sa mga binibitawang salita ng lalaki. We are friends ni Crystal bago pa naging sila. And while Crystal was with that guy, paminsan-minsan tumatawag sa akin si Crystal. I remember Crystal told me na sinasaktan siya ng lalaking iyon. Napamaang siya sa sinabi ni Tuo. That guy was never a good man to Crystal. Until I found out tungkol sa nangyari sa kanya. Iyan nga po ang sabi-sabi dito, maikli niyang sang-ayon sa lalaki. Yes. Kaya nga huwag kang maglalapit sa lalaking iyon. Baka ikapahamak mo lang. Ako naman ay concern lang as a new friend of yours. Kung may sapat nga lang akong ebidensya ay ipinakulong ko na iyon dahil sa ginawa niya kay Crystal. Napamaang ulit siya. Somehow ay tila may tuwa siyang naramdaman dahil tila nakahanap siya ng kakampi sa katauhan ng lalaking ka-table. She deserved justice lalo na at na-rape ang batang iyon, napaisip siya sa narinig mula dito. Ang alam niya ay walang ibang nakakaalam tungkol sa panggagahasa kay Crystal kung hindi silang tatlo lang nila Mamo at ang lola ng kaibigan. Paano ni Tuo nalaman? Tila nabasa naman ng kausap kung ano ang katanungang nasa isip niya. I visited her in the hospital one time at iyon nga ang sabi ng doktor. Dapat sa lalaking iyon ay iparamdam din ang naranasang paghihirap ni Crystal. Kaya nga po Actually nagsampa na ng kaso si Mumu tungkol sa nangyari kay Crystal, hinihintay na lang namin na gumaling si Crystal kasi as of now hindi siya makausap ng maayos. Na-rape na, nabaliw pa. Poor girl, panay ang pag-iling-iling ng lalaki. Pwede po ba namin kayo lapitan as a witness kapag ready na isampa ang kaso para kay Gold Salazar? Tanong niya. Sure. Tutal parehas tayo ng gusto ang mangyari sa lalaking iyon, saad ni Tuo na pagkatapos ay may hinugot sa bulsa ng pantalon. Pagkahawak sa pitaka ay may kinuha dong isang bagay. Ito ang calling card ko, if you need me, tawagan mo lang ako. Lumiwanag ang mukha niya. Mukhang hindi siya nagkamali na lapitan ito dahil parehas din ito na persigido na makuulong si Gold Salazar. Ilang sandali pa ay nagpaalam na ito sa kanya dahil tapos na rin ang oras na naibigay niya dito para may table siya. Confrontation. Pagkatapos niyang magbihis ng pantalon at simpleng t-shirt ay lumabas na siya sa backdoor ng club para sumakay sa sasakyan ni Momo. Nagkasundo sila na ito ang maghahatid sa kanya pauwi para makapagkwenuhan na rin ng sandali. Parang may sumusunod sa atin, sambit ng bakla sa inaanak habang busy si Emerald sa kakakwento tungkol sa nangyaring performance kani-kanina lang. Napansin nitoong may nakasunod sa kanila na isang sasakyan magmula pa nang lumabas sila sa parking area ng club. Sa pagtatanong na iyon ay napatingin siya sa side mirror ng sinasakyang sasakyan ng kanyang ninang. Lumingon din siya sa likuran para maaninag kung sino ang taong nagmamaneho na nasa loob ng sumusunod na sasakyan. Pinabagal ni Momo ang pagpapaandar ng sasakyan at bumagal din ang sasakyang nasa likuran. Nang makalapit pa ang sasakyang iyon sa kanilang likuran ay bigla siyang kinabahan ng mamukhaan ang lalaki. Si Gold Salazar. Mabilis siyang nag-isip kung anong gagawin. Kung magpatuloy sila hanggang sa bahay niya ay siguradong malalaman ni Tuo kung saan siya nakatira. Dagli niyang ini-request na lang sa kanyang ninang na itigil ang sasakyan para kusang babae ng lalaki. Ngunit paano? Naalala niya na hindi pala siya nakasuot ng maskara. Sigurado siyang makikilala siya ni Tuo. Hindi pa panahon para makilala siya ng lalaki. Momo, ihinto mo, kakausapin ko lang ang lalaking iyan, may inis sa tuno ng pananalita niya. Ha, sure ka. Wala ka kayang suot na mask, concern din na pakli ng bakla. Ihinto mo sa tabing daan, sa bandang madilim. Paghinto mo, patayin mo ang headlights ng sasakyan. Kakausapin ko siya sa bandang madilim na parte ng kalsada. Tutal naman wala namang dumadaan na ibang sasakyan, kaya okay lang na harapin ko siya. Ha, siguraduhin mo lang na hindi ka masyadong lalayo. Baka kung ano ang gawin sa iyo ng lalaking iyan. Akong bahala ninang. Hindi yan titigil sa kakasunod hanggat hindi ko kinakausap, saad niya dito. Itinabi ni Momo ang sasakyan sa tabi ng daan. Nilingan nila ang lalaki at itinabi rin ni Tuo ang mamahaling sasakyan sa likod ng sasakyan ng baklang ninang ni Emerald. Pagkababa ni Malaya sa sasakyan ay sumunod din na binuksan ni Gold ang pintuan ng sariling sasakyan at lumabas mula roon. Sinundan ni Tuo ang dalaga na naglakad sa madilim na bahagi ng kalsada, habang si Mamo ay nakamasidlang at pilit na inaaninag ang dalawa. What is this? Gusto mo bang tumawag ako ng pulis sa pag-stop mo sa akin? Itinaas niya ng bahagya ang boses pero ingat pa rin na marinig ng ninang na nasa loob ng sasakyan ni Tuo. I don't have a choice,
I want to talk to you. Saad din ng lalaki habang itinutok ni Tuo ang mga mata sa mukha ni Emerald. Napalayo naman si Emerald ng kaunti sa ginagawang pagtitig ng lalaki sa kanya. Nasinghut rin niya ang amoy alak na hininga ng lalaki. Wait, lasing ka ba? Ayoko makipag-usap kung lasing ka. Inis na tanong niya. And what do you think ang gagawin ko? Iyon lang ang magagawa ko dahil sa sama ng loob na ibinigay mo sa akin dahil sa pagsasayaw mo kanina. Napakunot siya ng noo. What are you talking about? Kumugot ito ng malalim na bantang hininga. I want to talk about us, Malaya, sambit na ni Tuo sa seryosong tuno ng boses. What? You want to talk about us? Ulit niya sa narinig mula rito. But there's no us, Mr. Salazar. Sarkastikong pagtawa ang pinakawalan niya. Pumuntong hininga ito. I know. Pero wala lang ba iyon sa iyo? Layong nangyari sa ating dalawa noong isang linggo. Inilingon niya sa kanyang ninang ang sinabing iyon ng lalaki. Making sure na wala itoong naririnig. Nothing happened between us. Nahihibang ka na ba, Mr. Gold Salazar? Medyo mahina ang boses na pagkakasabi sa binitawang salita. Thought you kissed me. May pagkainis na rin naturan ni Tuo. That's just a kiss. Ano ka 14 years old para bigyan ng big deal ang isang halik na iyon? Come on, Mr. Salazar, wake up. Naisuklay ni Tuo ang kamay sa buhok sa pagkabugnot. So wala lang yun sa iyo. Inihalukip-kap niya ang mga braso sa dibdib at nagkibit ng mga balikat. Well, siguro nga wala lang yun sa iyo dahil mas masarap humulik ang lalaking nakapartner mo kanina sa stage. Grabe makipaghalikan parang buong dila niya na ang nakapasok sa lalamunan mo, na gustong-gusto mo naman. Muli ay nagpakawala siya ng sarkastikong pagtawa. Oh, so you are now acting like a jealous boyfriend. Oo, nagseselos ako. Actually gustong-gusto kung sugurin ang razor na yun sa mga ginagawa niyang pagyakap sa iyo, paghawak sa dibdib mo at paghalik sa iyo. Itinutok mo pa iyang baba mo sa mukha niya, pinukulan ni Tuo ng tingin ang ibabang pribadong parte ng katawan niya. Siguro after ninyo mag-practice ng sayaw na iyon ay may nangyari na sa inyo, no? Inilapit ni Tuo ang mukha sa babae. Napakunot ang noo niya sa mga naririnig mula sa binata. Sarkastikong tumawa at umiling-iling. Ano kung may nangyari nga sa amin? Tanong niya dito. Damn it, Malaya. Don't do this to me. Naisipan ni Tuo ang isang paa sa lupa sa sinabi ng babae. Parang puputok ang mga nerve ni Tuo mula sa galit sa narinig. What's the point of this, Mr. Salazar? Ano ba talaga ang ipinagpuputok ng botchi mo at kailangan pang sundan mo kami at konfrontahin mo ako ng ganito? We are not even friends para panghimasukan mo ang buhay ko. Ang nangyari noong isang linggo between the two of us was just part of, natigilan siya sa pagsasalita. Nang sumingit at nagsalita agad ang lalaki. Hindi mo ba gets? I am madly, deeply, head over heels in love with you, Malaya. And I don't want to see someone else touch you the way I want to touch you, o kiss you the way I gusto kitang halikan. May pagdiin ang mga salitang binitawan ni Tuo. Natahimik siya sa narinig mula sa lalaki. Hindi ba ito ang gusto niyang mangyari, ang ma-in love sa kanya si Gold Salazar? Tila nagdiwang ang isipan niya noong sandaling iyon. Please say something, may pagsusumamo ng tanong ni Gold. What do you want me to say? That I'm in love with you to pagkatapos ng halikan natin sa secret room. Oo, sagot ni Tuo. Gusto kong sabihin mo na nag-enjoy ka sa mga halik na iyon at may naramdaman ka rin sa akin. Napakunot ulit siya ng noo. You are impossible, Mr. Salazar. Sa tingin mo maniniwala ako na mahal mo na agad ako dahil sa halik na iyon. Ganyan ba ang nararamdaman mo agad pagkatapos mong halikan ng unang beses ang isang babae? Oh my God, Malaya. Ang hirap mong please. Obvious ba na sa iyo lang ako nagkaganito? Oh, really? May pang-iinsulto niyang saad dito. Naningkit ang mga mata ni Gold sa galit. Kanina pa ito nagtitimpi sa mga nararamdaman sa babae. Pinaghalo-halo yung galit at pananabik. Galit sa mga nakita ni Tuo kanina at inaakto ni Tuo ngayon, at pananabik na may akap ulit ito dahil kahit paanong gawin ng babae ay ito at ito pa rin ang isinisigaw ng puso at kaluluwa ni Tuo. Maya-maya ay kumilos ito at hinawakan sa dalawang braso ang babae. Diretso at walang palem na siniil ni Tuo nang halik ang mga labi ni Malaya na nagulat sa marahas na ginawa ni Tuo. Nagpupumiglas ang dalagang ngunit malakas si Gold at walang isang minuto ay naikuolong na siya ng mga bisig ni Tuo. Mapupusok ang mga paghalik na ibinibigay ni Tuo sa dalaga na noong napaawang ng kaunti ang bibig ni Tuo ay agad na ipinasok doon ang naglilikot na dila.
Patuloy na nagpupumiglas si Malaya. Ipinagsusuntok ni Tuo ang dibdib at braso ng lalaki. Ang tagpong iyon ang nakita ni Momo kung kaya dali-daling lumabas ito ng sasakyan, tinakbo ang dalawa at inihiwalay ang inaanak sa lalaking si Gold. I am so disappointed Mr. Salazar. Pinayagan ko pong makipag-usap si Malaya sa inyo hindi para bastiusan ang inaanak ko. Sorry ho pero I will file a complaint sa mga pulis kapag naulit pa ito. Galit na turan ni Momo nang mapaghiwalay ang dalawa. Pasensya na ho at kahit ikaw pa ang number 1 parokyano ng club namin I have to restrict you from going into my club, ani pa ni Tuo na walang kabog-abog na pinapasok ulit sa sasakyan ng dalaga. Pagkaraan pa ng ilang minuto ay agad na pinaharurot ni Tuo ang sasakyan. Samantalang naiwan si Gold sa madilim ng gilid ng kalsada. He was devastated and frustrated about what happened, but knowing him, walang makakapahil sa kanya para gawin ang gusto.